Gaya ng mga nagdaang pista ng Nazareno, hindi na iwasan ang balyahan sa pag-usad ng traslasyon mula sa Quirino Grandstand. Isa pang naging problema, ang basura. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Arles de los Santos. Pasado alas 6 kagabi, isinagawa ang pagpapanaog o pagbaba mula sa altar ng imahen ng Nuestra Señora del Carmen de San Sebastian sa Minor Basilica sa Quiapo. Layon daw nitong maipakita ang imahen sa mga debotong maagang nagtungo sa simbahan. Paghahanda rin ito sa tradisyonal na dungaw na sinimulan noon pang panahon ng Kastila, kung saan nagtatagpo ang mahal na ina at ang Poong Jesus Nazareno. Susundan ko lang ang kanyang sinabi. Bago tumulak ang traslasyon, syempre, hindi nawala ang Misa Mayor. Paano nga ba tunay na bumaba? May nauna na sa ating bumaba. At ito'y walang iba kung hindi si Jesus Nazareno. Hindi siya napilitan lamang. Kusang loob siyang bumaba dahil sa awa at pag-ibig. Sa pagpapakumbaba at debosyon sumentro ang sermon sa Quirino Grandstand. Pero hindi lang ito mensahe para sa mga deboto, para rin daw ito sa mga sangkot sa flood control scam. Ayaw bumaba kahit pahirap na sa bayan. Tama na. Maawa na kayo sa taong bayan. Tinatayang nasa 70,000 deboto ang dumalo sa misa sa Grandstand. Bawat isa may kanya-kanyang panalangin. Galing na rin ako dati rito, hiningi ko sa Panginoong Nazareno na gumaling ang asawa ko. Sa awa ng Diyos, gumaling naman sa cancer, liver. Person with disability na inborn na polio. Pumunta po ako rito para magpasalamat at yung sa mga problema, malagpasan na. Yun nga lang, bahagya lang nagkaroon ng komosyon kagabi dahil sa umano'y singitan sa pila. Nagkatulakan tuloy at nadamay ang ilang bata at matatanda. Ngayon, medyo okay, pero yung kanina, sobrang nagkagulo. Nagkagulo, ma'am? Maraming mga sumingit, nagtulakan, tapos talaga nawala yung totoong pila. So talagang maraming nag-stampede dun sa may daanan. Ano siya, may mga parang biglang dumating, tapos bigla silang madami talaga grupo. Bandang alas 4 ng madaling araw, umusad na ang andas ng Jesus Nazareno. Mas maaga ng 40 minutos kumpara noong nakaraang taon. Pakiusap ng hihos, iwasan ang tulakan. Nagkaroon kasi ulit ng komosyon nang may humarang sa mga deboto na dumugin ang andas. Pinayagan din sila kinalaunan na makausad. Pero habang pakanan ang andas sa Katigbak Drive, may mga nagpumilit na salubungin ito. Kasabay naman ng pag-alis sa Grandstand, naiwan ang sangkaterbang mga basura. Karamihan ay mga bottled water, plastic cup at styro. Nagtulong-tulungan naman ang MMDA sa paglilinis. Pakiusap naman ng Manila Police District sa mga deboto, lalong-lalo na sa mga may karamdaman, huwag nang sumabay sa prosesyon. Kahit naman kasi malayo, pwedeng makiisa sa pamamanata at manalangin. Mga kapatid, Mobile Journal, Arles de los Santos po, hatid ang mukha ng balita. Mga kapatid, sa mga oras na ito, nasa P. Casal Street Corner, Carlos Palanca na ang andas. Hihingi po tayo ng update sa live na pagbabalita ni Mobile Journal Evan Tarinque na sumusunod po ngayon sa traslasyon. Evan, nasaan ka ngayon? Eksakto at kumusta dyan? Angela, nandito nga tayo sa may Quezon Bridge kung saan actually dungaw natin yung Carlos Palanca Street, no? Pag dinerecho mo to, itong baba nung bridge na to, Carlos Palanca Street na yan. At kanina pa natin actually nakikita yung ilang mga deboto na talagang nag-aantay na makita nga yung imahen ng Jesus Nazareno. Pero dito sa may taas ng Quezon Bridge, makikita rin natin na talagang marami rin yung mga kapatid natin na nag-aabang rin na gustong makita kahit papano yung imahen ng Jesus Nazareno. Pero so far, sa mga oras na ito, hindi pa siya ganun ka-visible dito sa aming kinakatayuan. Pero in a few moments, baka maya-maya, in 30 minutes or so, baka makita na namin. Dahil itong Carlos E. Palanca, medyo masikip yung daanan dito. Kaya naman baka mas bumagal yung pagdaloy o yung paggalaw ng andas. Dahil yun nga, may mga deboto kasing sumasalubong at meron ding mga deboto talaga na talagang
gustong makalapit dito sa ANDA. Pero so far, no, ayun doon sa mga nakausap nating mga sumalang kaninang umaga, mas mabilis daw ngayon, pero so far nagbago yung ihip ng hangin dahil medyo bumagal. Kung ikukumpara natin last year, yung mga ganitong oras, no, nandito na yan sa may Carlos Palanca, paliko na yan sa Arlegui. Pero so far ngayon, kabababa pa lang niya ng Ayala Bridge. Angela? Evan, meron ka bang impormasyon tungkol doon sa napaulat na nasawi? Angela, no, yung nakuha nating impormasyon doon, itong kapatid nating media personnel, meron na daw talagang dinadama na sakit, no, in a few, nung mga nakaraang araw. Galing din daw ito sa isang coverage pa, na dumiretso naman siya dito sa may Quirino Grandstand para nga dito sa translasyon coverage. No, ang nangyari, bigla daw nag-collapse itong ating media personnel, and unfortunately nga, parang na-stroke yung ating kapatid na yan, Angela. Okay, Evan, base sa galaw ng translasyon ngayon, mas maaga silang umalis, alas 4 kumpara nung nakaraang taon na 4:41. Maaabot ba yung goal na sinasabi na 12 hours ang magiging prosesyon ng translasyon? Angela, pang 8 hours na, no, nasa 8 oras nang bumabiyahe ngayon or gumagalaw yung ANDA sa mga oras na to. Pero so far, ilang kilometro pa lang yung nailalayo neto, no, dahil usually nga kung ikukumpara nga natin last year, mga bantang gantong oras nakalagpas ngayon sa may Carlos E. Palanca at paliko na yan sa may Arlegui. So ngayon talagang medyo mas bumagal siya, lalo na yung sa may Finance Road, no, nasaktuhan kasi natin kanina talaga. Nakita natin yung pag-atras abante nung ANDA habang nandoon siya sa may Finance Road. Kaya naman doon pa lang bumagal na yung paggalaw nito dahil nga yung mga ilang mga deboto talagang sinasalubong at talagang gustong makalapit at makahawakan nga itong ANDA ng Jesus Nazareno. Angela? Evan, bukod dun sa napaulat na nasawi, nakasamahan natin sa media, ay meron pa ba tayong mga naitala dyan na mga untoward incidents habang nangyayari ang translasyon? Angela, so far yung mga inikot nating medical tents, no, ang karamihan na nakikita natin dito is yung mga kapatid nating nasugatan sa paa, yung mga nakatapak ng bubog, mga natusok ng mga barbecue stick. Dahil unfortunately, hanggang sa mga oras na to, may mga ilan pa rin talaga nagtitinda ng mga banana queue, kahit na yung mga pang-ihaw-ihaw na mga maliliit na pusit, no, na ipinagbabawal nga na dahil nga itong mga stick na to talagang nakakatusok, no. Pero so far yung sa mga naikot natin mga medical tents, puro minor bruises lang, minor cuts, lacerations yung mga naitatala, pero marami rin daw yung mga lumalapit para magpa-check naman ng kanilang mga blood pressures. Angela? Diyan sa area mo, Evan, kumusta ang seguridad? Meron bang police visibility diyan? Okay. So Angela, ikot ko konti, no. So far dito may kita natin may mga ambulances, may mga fire trucks talikuran ng kalsada, kabilang kalsada, no, tawid lang tayo konti. Ito, pagtawid natin may mga rescue operation dito, may mga fire trucks, may mga ambulances, meron dito tayo nakikita mga nag-iikot na kapulisan, ayan, umiikot sila ngayon currently. So in terms of security, kapansin-pansin pa naman yung security ngayon dito. Plus sa baba nung Quezon Bridge, talagang isang batalyon or maraming mga kapulisan yung mga currently na nagbabantay doon dahil nga ito, naririnig na natin yung pagpito ng mga hihos, no, ibig sabihin nalalapit na yung pagdaan ng andas dito sa may bandang Quezon Bridge. Angela? Maraming salamat at mag-ingat ka dyan, Mobile Journal, Evan Tarinque.